Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung kahilingan po ni Representative Ace Barbers sa MBI na kung maaari ay tulungan sila na maimbestigahan yung mga vloggers no, na nandiyan po sa mga social media account nila na naninira po sa kanya at sa kanyang pamilya. At hindi lang dyan kay Representative Barbers ang sinisira, pati po yung kredibilidad ng Quadcom. Kasi kung maalala nyo, meron pong balita dyan no, na sumitira talaga sa kanya. At doon pa sa mismong bayan niya, sa Surigao. No? Nakakahiya naman tong mga to. Okay, pero papakita na, babasahin lang natin kung ano yung article na yun bago tayo pumunta dito sa balita na siyang humihingi ng tulong sa MBI, no? At ganun din po, ang kapulisan ay magdadagdag ng additional na kaso sa inyong BP Sara Pusit Tamilmil Duterte Carpio. At sumagot naman diyan po si Pusit, sabi niya, magka-counterso kami sa mga pulis. Wow! Talaga naman mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video premiere, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik, sumasabaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evils like the Dutertes. So dito po no, i-background natin mga kababayan, dito po sa balita ng Enquirer, way back November 19 po ito. Ito po yung nakita natin mga kababayan. Kasi meron pong nanira kay Representative Ace Barbers na siyang chairman ng Quadcom. No, siya po ang tumatayong pinaka-chairman. Nandiyan yung mga vice chair niya, sila Paduano, si Acop, nandiyan si Fernandez, si Abante, at I think si ano ba? Oh, yun, silang lima, no? O apat, whatever. Now, sa mismong bayan niya, parang sinasabing may nahuli daw po na isang sasakyan na puno ng droga. Tapos pag-aari daw yun ng kapatid niya. Sinasabihan na ngayon siya na siya po ay drug lords. Ha? Kwento-kwento po yun dun ha. Oh, ito po ang sabi niya, sumagot po dyan si Congressman Ace Barbers. Ang sabi sa Enquirer, fighting drugs since 1995. Barbers lap of drug lord rumors. O tingnan ninyo, paano siya siraan. I think itong si Ace Barbers, re-electionist siguro ito. Kaya sinisiraan mga kababayan. O, sabi dyan ha, ito lang background tayo. Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers lap off, tinawanan niya lang, rumors over social media linking him to the illegal drugs, noting it was only now, after decades of fighting this social menace, that he was tagged as a drug lord. Kaya nga, during the House hearing, no, yung kanyang nag-privilege to nagsalita siya no. Ito po ang sabi niya biniro pa nga siya ni Dan Fernandez na si Barbers daw ay high valued target na after some influencers on social media alluded to his relatives alleged involvement in illegal drugs. Ang pino-point out ni Kong Paduano dito yung mga nakalagay sa drug list na isasama. Ako? Yes, hindi dapat. Unfortunately, until now, may napapasama pa rin sa drug list ng mga high-value target. I think si Chairman Barbers kasama sa HBT. Sabi ni Fernandez, kasama ka ba sa bagong drug list? Tanong niya ngayon kay Barbers. Itong sabi ni Barbers, hindi. Ako po'y nagtataka lamang. I'm sure this is probably not just my experience, but I'm sure marami tayong kasamahan na nagiging subject ng tirades o yung mga fake news sa social media. Ako nga, I have been an anti-illegal drugs advocate, but now I am considered as a drug lord. So now,
I'm a drug lord. I've been fighting this drug war for several decades since I became a politician in 1995. Until now, I am anti-illegal drug advocate. It's just now this year that I've been considered a high-value target. Kaya nga, ayan, no? Ito ang pinatotohanan ng PIDEA. Sabi dito nung November 13 Quadcom hearing, sabi dito, there were influencers on social media who either posted or reposted insinuations, tarantado talaga itong mga naninira ng mga vloggers na ito, that a certain politician relatives were arrested in a bypass operation conducted by PIDEA. While Balbers name was not mentioned, the post said the incident happened in Surigao del Norte, the lawmaker's home province. The post also claimed that the rumors are not mere kwentong barbero or a colloquial term for barbershop. Supposedly an allusion to barber's name. Tingnan nyo yung kalokohan nitong mga vloggers na ito. Hindi na lang magpakita ng solid proof or evidence para talagang patotohanan na ito, si Representative Barbers nga yun. Hindi lang Tingnan nyo sasabihin, kwentong barbero. Sino ba yan sa English ang barbero? Di barber. Di ba? Ito sabi ng PIDEA. Eventually, PIDEA clarified that the mentioned bypass operation was not linked to Barbers or his brother, Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers. Hindi naman pala. Pero saan pumasok, saan nakuha nung mga social media vloggers na yan na sinisiraan si Representative Ace Barbers? Kasi nga, marami nang naisisiwalat sa Quadcom. Diba? Hindi lang naman siya ang Quadcom Yung mga nabanggit nating vice chair, yung mga members doon ng Quadcom, ang dami nila. Si Kong Luistro, Dayangan, sino pa? Si Pimentel, sino pa? Ang dami. There are a lot of names to mention but I cannot mention. Nakalimutan ko po. Talagang yung pagtira sa kanya simula nung I think nung natapos si Digong diyan, ayun na. Nilink na siya. Sino pang iisipin nyo? Di insinuation din tayo. Ano ba yan? Mga dutae na vloggers, influencer? Yari kayo. Ginagago nyo, hindi lang si Ace Barbers at ang pamilya niya. Hindi lang yung governor dun sa Surigao, sa bayan nila, na barbers din. Ginagago nyo pati ang Quadcom. Humanda kayong mga vloggers kayo. Kasi po, mga kababayan, kung titignan nyo tong post na yan, ng Impact Leadership, parang nandyan po yung nag-post. Nandyan po yung nag-post parang Surigao Media po yan kung palalakihin natin, mga kababayan. Hindi ko naman po mabasa ito dahil ito po ay Bisaya, mga kababayan. Nasa Bisaya ang sabi lang dito, Surigao Media sa Facebook, baka ito tinanggal na. Bisaya po Ngayon, babasahin natin yung laman ng balita sa Manila Bulletin para mas maganda. Quadcom Chairman, Barbers tells MBI to go after well-paid lying vloggers. Ayan, yari kayo. Sige, hanapin nyo yung social media, pahanap nyo, nasaan yan, IP address nyan. Dapat lang kayong managot kasi wala kayong solid proof na si Barbers o yung kapatid niyang governor ay mga drug lords. Yung sinasabi niya, he's been fighting anti-illegal drugs advocate siya, decades. Tapos ngayon lang, kung kailan na-imbestigahan si Digong, na hearing, may Quadcom, ang galing. Di sana noon nyo pa binira to. Diba? House Quad Committee, overall chairman, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers has had enough of bloggers who attack the panel by posting outright lies on social media. Talaga naman, sinungaling talaga. Yung mga minions ni Dutae, mga sinungaling. Pag sinabi mong sinungaling, sabi nga nila, ang sinungaling ay kapatid ng Magna. Hindi alam nyo na sila, di ba? It is for this reason that Barbers has asked the National Bureau of Investigation to identify, investigate, and file charges against the reportedly illegal drugs and Philippine offshore gaming pogos funded bloggers. Baka nga kayo yan, yung mga cartel. At yung mga pogo for spreading lies as well as malicious and libelous content. Naku, pag nahuli kayo, ang masama nito mga kababayan, baka naman hindi mga Pinoy yan. Baka nagkukunwari lang na Pinoy, na sa Pilipinas, pero anong mga
Mga Chekwa! Naku! Ang hirap nito. Baka nandun pa sila sa mainland China. Representative Barbers. Naku, Diyos mio. Talaga naman, ang disinformation campaign ng Chekwa. Oo. Akala nyo, West Philippines lang? Hindi lang yan. Oo. In a letter dated November 25, 2024, Barbers told NBI Chief Jaime Santiago that the deliberate disinformation drive by the seemingly organized bloggers not only damages the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. Barbers asked Santiago to help the Quadcom to investigate and determine the identity of the persons or groups responsible for creating and posting such damaging and misleading blogs. Secure and preserve all digital evidence related to the blog, including metadata, upload details, and relative activity logs. Oo, dapat lang yan. Pati sa YouTube o saan yan? Sa TikTok. Oo. Barbers also submitted to the NBI pieces of evidence of several malicious blogs sourced from various social media platforms, including a derogatory, masama blog that originated from his province and picked up by Manila-based mercenary bloggers. Ay, nako. Oo. Ayan, no, nadama yung kapatid niya dyan. Ito sabi ni Chairman Barbers. Very obvious na well-organized at bayaran ang mga bloggers na ito na gustong sirain ang pangalan ko, ng kapatid ko at mga Quadcom members. Sabi nila, ito yung mga bayarang grupo na tagapagkalat ng kasinungalingan. Siguro nasasaktan ng kanilang mga employers na pogo operators at drug lords dahil sa patuloy na Quadcom investigation. I agree sa'yo. Once the identity of subjects and their respective blogs have been established, the lawmaker from Surigao del Norte urged Santiago to pursue appropriate criminal charges against the responsible party in accordance with Cybercrime Prevention Act of 2012. Patay kayo. Quote, subject to the appreciation of your good office, these charges may include the crimes of libel, conspiracy to commit sedition, incriminating innocent person act, and intriguing against honor, all in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. Ayay, ang dami. Nako, criminal ito. Yari kayo. Kasi kayo, puro kayo for the blogs, for the money. Oo. Diba? Mabuti nga sa inyo. Sana po, mahuli kayo para naman mai-content namin kayo at murang-murahin kayo. Mga hinayupa kayo. Ang masama nito, baka nagkukunwaring Pinoy, yung pala ay chikwa. Dahil nga pogo saka drugs Di ba, mga kababayan? Sana po, Representative Barders, Jaime Santiago, NBI Director, mahanap nyo po sana. Para naman mabatikos natin ang mga hinayupak. Now, pasok naman tayo sa PMP. No? Kung maalala nyo, nagsampa na po ng kaso ang mga kapulisan, una kay Duterte, kay Sara Pusit dahil sa ginawa niya doon sa doktor na pulis, no? Na binerate nila, sinaktan nila. O ngayon, ano pa ang sabi ni PNP Chief Marbil? Ito po sa Manila Bulletin. PNP eyes more charges versus BP Sara. Marbil says no politics behind cases filed. Wala daw politika. Talaga lang gusto nilang kasuhan. Pero in the back of the minds of these mga dutae, hindi. Political persecution yan. Sasabihin nila yan, pinupolitika nyo kami. Si Lisa na naman nagbayad sa inyo, no? Inutusan kayo ni BBM, O baka si Speaker. Ganun po yan. Laging yung tatlo ang idinadawit nila. The PNP is eyeing more criminal charges against Vice President Pusit Duterte, her security personnel and other staff in connection with the RACUS, yung ROCUS o RACUS, yung kaguluhan that stem from the hospital transfer of lawyer Sulaika Lopez. PNP spokesperson Brigadier General Jim Pajardo said investigation is still ongoing in relation to other possible charges that could be filed against Duterte, aside from at least 3 charges that were already filed last week. Ay, 3 na pala, mga kababayan. Sige, dagdagan nyo pa po. Sabi po ni General Pajardo, we expect that there will be more cases that will be filed aside from grave coercion, direct assault, and disobedience to persons in authority. Yun yung mga 3 kaso. She, however, did not elaborate, although the PNP leadership has earlier instructed the CIDG to look into all the violations committed,
including the threats made by the BP Pusit against President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and House Speaker Romualdez. O ayan po, ha? Nakapag-file na sila, ha? 3 po ang pinal nila. Nung una, grave coercion, direct assault, and disobedience to person in authority. Hindi porket BP ka, you can coerce. You have to follow the rule of law. Pag sinabi nila dito dalhin, wag mong ibraso. Sumunod ka. Di po ba? O, okay? So yan po mga kababayan. Ano ang sabi dyan ni General Marbil? PNP Chief General Romel Francisco Marbil said the filing of criminal charges against Duterte is an exercise of the police constitutional mandate to uphold the rule of law. Marbil issued a statement amid allegations that the PNP is among the government agencies being used to politically harass. O sabi ko na nga ba, political persecution, politically harass kay Duterte because of the rift with the President. Quote, sabi ni PNP Chief Marbil, the PNP remains committed to its mandate to enforce the law without fear of favor. The filing of cases against any individual, regardless of status or political affiliation, is a reflection of our duty to the Constitution and the Filipino people. Correct. Sinaktan mo ang pulis, dinisobey mo ang order ng kapulisan. Sino ka? Di ba? Pag ordinaryong tao yan, no? Hindi vice-presidente, hindi senador, hindi mambabatas, hindi governor, hindi mayor, hindi councilor. Hinuli nyo na. Di ba? Pero ikaw, nirespeto ka. O ngayon, ang sabi dito, regardless of your status or political affiliation. Marbil said the filing of charges by the police only reflected the role of the law enforcement, underscoring that inaction could lead to public distrust. Correct. If we do not file cases against those accused, what will people say? Takot ang pulis? Pang mahirap lang ang pangil ng batas? I agree po. We cannot allow such perception to take root. Our duty to apply the law to everyone, regardless of their standing, because justice is not selective. I agree. We have seen how inaction or selective applicable of the law undermines public trust. Siyempre, pag sasabihan kayo, tama yun, duwag kayo. Kasi malakas, malaking tao. Wala naman pala kayong mga pulis. Wala kayong sinabi, pang mahihirap lang kayo, pang mga laylayan lang kaya nyong ibraso. Diba? Tama yan. Like the Tokhang criticism of the previous administration where victims were perceived to be predominantly from the poor. We refuse to let history repeat itself. The PNP is committed to protecting all sections of society without bias or prejudice. Tama naman yan. Pero po sa mata ng mga dutae, kayo ay bias na. Political harassment, political persecution, mga utak talang kayong mga yun. Marbil also assured the public that legal mechanisms are in place to ensure fairness and due process, stressing that everyone is entitled to defend themselves through these avenues as guaranteed by the Constitution. Quote, it is this principle that guides us in our work. As law enforcers, we cannot choose from whom to apply the law or to make exemption based on affiliation or relationships. Our mandate is to protect and serve all people equally without prejudice or discrimination. Nag-a-agree po ako 100% sa mga sinasabi ni PNP Chief Marbil. Wala dapat kinikilingan. Lalo na kayong mga pulis, ipapatupad ninyo. Hindi lang kaya ninyo ay yung mahihirap tulad nung sa Tokhang. Na kaya nyo ring you go after the big names. Kahit na sino pa sila, artista sila, mga entertainer sila, politiko sila, businessman sila. The law applies to all. Diba? If you cannot apply that one, and then ano pa? He, however, assured the public that the police organization remains committed to performing its duties with integrity, impartiality, and respect for human rights. Marbil also called for the public trust and cooperation ensuring that justice and the rule of law prevail in the country. Let us all remember that the rule of law is the foundation of a just and peaceful society. As the guardians of public safety, we remain committed to this principle for the benefit of the Filipino people. Correct. Kaso ang problema, itong mga Duterte, they are above the law. They do not follow the rule of law. Mga lawless, di ba? Eto pa, sumagot naman si Pusit. Magsasampa rin siya ng mga kaso sa pulis. Manila Bulletin, BP Sara scoops at assault raps say they will also sukap. So, ayan. Magpapile din daw siya ng kaso. Kakasuhan niya rin yung mga polis. Well, on the face value, hindi ko mo namang nakita kung ano
yung mga allegations niya, pero lang nga, pinagpasapasahan na cover ang manong complaint. O yan, ewan ko sa'yo. Grave assault daw. O, I believe, pinipilit talaga nila na gawaan ng kaso yung mga remarks ko. O yan, sige, dapat lang. Ano ikakaso niya? Bahala siya sa buhay niya. Natatawa na lang daw siya sa mga ikakaso. Eh di pagtawanan mo pag nasa korte ka na. Di ba? O, ano ikakaso niya? Kidnapping? Yung ba yun? Mga kababayan, wala talaga utak talaga, no? Paano kinidnap? May force ba? May nangyari bang coercion? May nangyari bang forceful abduction? Di ba yun ang kidnapping? Talaga, oh. Abogada talaga, mga kababayan. Abogadang abogaga. Yun lang po ang masasabi ko, mga kababayan, no? Kayo po, no? Tama po ba yung suhisyon o pakiusap ni Representative Ace Barbers kay NBI Director Jaime Santiago na hanapin yung mga mapaglinlang, mga sinungaling na nagpapakalat na siya ay isang drug lords, naninira sa reputasyon niya, ng kapatid niya at ng Quadcom. At ito namang mga kapulisan ay maaari pang mag-file ng dagdag kaso aside doon sa 3 nilang pinasa na. At si Pusit, magka-countersuit din daw siya. O sige, tingnan na lang natin. Pagtawanan mo sa korte yung mga ikinaso sa'yo, dun para naman maganda. Ha? Kung ano ang magiging reaction ng judge sa'yo. Kung kaya ni judge na ikaw ay pagalitan dahil natatawa ka. Ginagawa mong katawa-tawa ang korte ni judge kung nandun na kayo, ha? O, pinagtawanan niya lang po yung ipinasa na kaso ng mga pulisan. O, dahil sabi niya, abogado naman ako. Alam ko ang batas. Matalino ako. Oo, matalino ka. Hindi yung PD 1445 nga, hindi mo alam eh. Kaya na-in trouble si Acosta at Paharda. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.